tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang higit na mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipananumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alin po ba ang higit na mas mahalaga? Ang magpakitang tao o maging taong totoo?
Uulitin ko po ang katanungan. Alin po ang higit na mas mahalaga? Ang magpakitang tao o maging taong totoo? Muling tinuligsa ni Jesus ang mga eskriba, mga pariseyo, at mga guro ng batas. Para sa kanila, mas mahalaga kung ano ang tingin ng tao para sa kanila at hindi kung ano ang tingin ng Diyos para sa kanila. Sabik na sabik sila sa mga papuri at parangal, samantalang kapos sa paglilingkod na tunay. Ginagamit nila ang kanilang magagarang kasuotan at matatalas na pananalita upang manghikayat ng mga hintil na umanib sa pananampalatayang Hudyo. Subalit sa bandang huli ay gagawin silang mas masahol pa sa kanila. Tunay ngang napakaganda ng kanilang mga itinuturo. Kaya si Jesus Nazareno mismo ang nagsabi, "Pakinggan ninyo at sundin ang kanilang mga aral." Ngunit agad nagbabala si Jesus, "Huwag na huwag niyong susundin ang kanilang mga ginagawa, sapagkat magkasalungat ang kanilang sinasabi. Magkasalungat ang binibigkas ng kanilang bibig sa ginagawa ng kanilang mga kamay." Para po sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, mas higit na mahalaga ang laman ng puso kaysa laman ng utak. Mas mahalaga ang espiritu ng batas kaysa batas ng mga letra. Dahil ang espiritu ng batas ay tumutukoy sa pag-ibig, awa, at pagmamalasakit, samantalang ang mga letra ng batas ay pawang mga alituntunin lamang. Mas higit na mas mahalaga sa ating mahal na poong Jesus Nazareno ang kagandahan ng loob kaysa panlabas na kalooban. Hindi niya nais na mabuhay tayo kagaya ng mga eskriba at mga pariseyo, dahil ang kanilang layunin ay magpasikat at kunin ang atensyon ng mga tao. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa ating panahon ngayon na marami ang nagkukunwari, pilitin po nating magpakatotoo, maging wagas at dalisay nawa ang ating hangarin na makapaglingkod dahil mahal natin ang Diyos at hindi dahil nais nating iangat ang ating mga sarili. Amen.